Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 3, 2026, Monday. Napapanatili ni Bagyong Luis ang kanyang lakas bilang isang tropical depression at inaasahan ngayong gabi ito ay maglalandfall sa may northern Luzon. Alamin natin ang mga pagbabago sa track nito at ang epekto ni Typhoon Dolphin sa mga susunod na araw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, nananatili ang lakas ni Tropical Depression Luis habang ito ay kumikilos pa north-northwestward sa karagatang silangan ng Isabela. Ang sentro ni Luis ay tinatayang nasa coastal waters ng Palanan. Taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour. Malapit sa sentro, may gustiness hanggang 60 kilometers per hour at central pressure na 1,002 hectopascals. Kumikilos ito north-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour habang ang strong winds ay umaabot hanggang 190 kilometers mula sa sentro. Sa kasalukuyan, ang pinakaimportanteng bantayan ay hindi lamang ang lakas ng hangin ni Luis, kundi ang dami ng ulan na maaari nitong dalhin sa malaking bahagi ng northern at central Luzon. Bagamat tropical depression pa lamang ito at hindi ganun kataas ang maximum winds, malapit ito sa silangang bahagi ng Isabela at may sapat na sirkulasyon para maghatid ng malawak na rain bands. Habang kumikilos ito pahilagang kanluran, maaari nitong dalhin ang mas mabibigat na ulan sa mga lugar na nasa hilaga, gitna at kanlurang bahagi ng Luzon, lalo na kung magiging mabagal ang galaw o kung may interaksyon sa mas malawak na weather pattern sa paligid ng bansa. Sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, patuloy ding binabantayan si Typhoon Dolphin. Ngayong hapon, ang sentro ni Dolphin ay nasa layong 2,670 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 155 kilometers per hour at gustiness hanggang 190 kilometers per hour. Habang kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Malayo pa ito sa bansa pero dahil isa itong malakas na typhoon, mahalaga ang posibleng impluensya nito sa galaw ni Luis at sa mas malawak na daloy ng hangin sa rehiyon. Sa ngayon, may tropical cyclone wind signal number 1 na umiiral dahil kay Bagyong Luis sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang dito ang central at eastern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, eastern at southern portion ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at northern portion ng Aurora. Sa ilalim ng signal number 1, ang wind threat ay strong winds, may warning lead time na 36 hours at ang inaasahang lakas ng hangin ay nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour. Ang potential impacts nito ay minimal hanggang minor threat sa buhay at ari-arian. Hindi ito kasing tindi ng mas mataas na signal pero maaari pa rin maramdaman ng pabugsong hangin sa mga lugar na mas malapit sa sirkulasyon ni Luis, lalo na sa coastal areas, matataas na bahagi at mga komunidad na bukas sa direksyon ng hangin. Sa Isabela at Quirino, mas dapat bantayan ang kombinasyon ng ulan at hangin dahil malapit ang sentro ng sistema sa silangang bahagi ng Isabela. Sa Cagayan, lalo na sa central at eastern portion, maaaring maranasan ng pabalik-balik na ulan at pabugsong hangin habang patuloy na gumagalaw si Luis pa north-northwestward. Sa Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao, ang wind signal ay kailangang sabayan ng mas seryosong pagbabantay sa landslide risk dahil sa terrain ng mga lugar na ito. Sa Northern Aurora, dahil bukas ito sa Philippine Sea, maaari ring maramdaman ang mga rain bands at mas maulap na panahon mula sa sirkulasyon ni Luis. Dumako tayo ngayon sa heavy rainfall outlook dahil ito ang pinakamabigat na bahagi ng kasalukuyang forecast. Mula ngayon hanggang bukas ng hapon, August 4, inaasahan ng higit 200 millimeters ng ulan sa Pangasinan. Ito ang pinakamataas na rainfall concern sa kasalukuyang outlook. Kapag ganito kabigat ang posibleng ulan, mataas ang panganib ng malawakang pagbaha sa mababang lugar, mabilis na pagtaas ng tubig sa mga ilog at sapa, at landslide sa mga lugar na malapit sa kabundukan. Sa Pangasinan, kailangan bantayan hindi lamang ang mismong malakas na buhos, kundi ang posibilidad na magtagal o bumalik-balik ang ulan sa loob ng maraming oras. Sa parehong period, mula ngayon hanggang bukas ng hapon, inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa La Union, Tarlac, Zambales at Bataan. Ito ay heavy to intense rains na pwedeng magdulot ng seryosong epekto, lalo na sa mga flood-prone at landslide-prone areas. Sa La Union, halagang bantayan ng mga lugar na malapit sa bundok at sa mga ilog na mabilis tumaas kapag malakas ang ulan. Sa Zambales at Bataan, ang kombinasyon ng kabundukan at mababang komunidad ay nagpapataas ng panganib ng flash floods at landslides. Sa Tarlac, kahit mas inland ang lokasyon, pwede pa ring magkaroon ng mabilis na pag-ipon ng tubig sa mga mababang lugar kung magiging sunod-sunod ang buhos. May 50 hanggang 100 millimeters naman ang ulan mula
mula ngayon hanggang bukas ng hapon sa Ilocos Sur, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Isabela, Pampanga, Metro Manila, Cavite at Batangas. Sa mga lugar na ito, moderate to heavy rains ang posibleng maranasan. Sa Benguet, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya at Quirino, mas dapat tutukan ang posibilidad ng landslide dahil sa bulubunduking terrain. Sa Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Cavite at Batangas, ang concern ay mas nakatuon sa flash floods, urban flooding at mabilis na pagtaas ng tubig sa mga kalsada, ilog at drainage channels. Mula bukas ng hapon hanggang Wednesday ng hapon, August 5, inaasahan naman ang 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa La Union, Pangasinan, Tarlac, Zambales at Bataan. Ibig sabihin, mananatiling mataas ang rainfall concern sa mga bahaging ito kahit matapos ang unang yugto ng ulan ngayong araw hanggang bukas. Kung ang lupa ay mababasa na ng husto sa unang round ng ulan, mas magiging mataas ang epekto ng panibagong buhos kinabukasan. Kaya sa mga lugar na ito, hindi lang ang dami ng ulan sa iisang araw ang mahalaga, kundi ang sunod-sunod na pag-ulan sa loob ng ilang araw. Sa parehong period, mula bukas ng hapon hanggang Wednesday ng hapon, may 50 hanggang 100 millimeters naman ang ulan sa Ilocos Sur, Benguet, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal. Dito makikita na lumalawak ang posibleng epekto ng ulan sa bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila. Sa Metro Manila, Laguna, Rizal, Cavite at Batangas, ang moderate to heavy rains ay maaaring magdulot ng mabilis na pagbaha sa mga urban areas at sa mga komunidad na malapit sa paanan ng bundok. Sa Aurora at Nueva Vizcaya, patuloy na mahalaga ang pag-iingat sa landslide dahil sa topografiya at sa posibilidad ng pabalik-balik na ulan. Bukod sa ulan na direktang nauugnay kay Luis, meron ding heavy rainfall outlook dahil sa southwest monsoon. Mula bukas ng hapon hanggang Wednesday ng hapon, August 5, inaasahan ng heavy to intense rains of 100 hanggang 200 millimeters sa Occidental Mindoro. May moderate to heavy rains naman of 50 hanggang 100 millimeters sa Antique. Pagsapit ng Wednesday ng hapon hanggang Thursday ng hapon, August 6, inaasahan ng moderate to heavy rains sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Pinapakita nito na habang si Luis ay gumagalaw at unti-unting maaapektuhan ng mas malaking sirkulasyon ni Dolphin, ang habagat ay maaari maging mas aktibo at magdala ng ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Dumako naman tayo sa track at intensity outlook ni Luis. Mahalagang bigyan diin na ang heavy rainfall at severe winds ay maaari pa ring maranasan sa mga lugar na nasa labas ng landfall point at maging sa labas ng forecast confidence cone. Hindi lamang ang sentro ang dapat bantayan. Ang rain bands, trough, outer circulation at interaksyon sa ibang weather system ay kayang magdala ng malakas na ulan at pabugsong hangin sa mas malawak na lugar. Bukod dito, ang forecast track ni Luis ay highly uncertain at maaari pang magbago sa mga susunod na updates. Sa kasalukuyang forecast, si Luis ay kikilos generally northwestward at maaaring maglandfall o dumaan ng malapit sa northern Luzon ngayong gabi o bukas, August 4 sa madaling araw. Pagkatapos nito, inaasahan itong biglang liliko pa east-northeastward habang lumalayo sa Philippine landmass. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng forecast ngayon. May posibilidad na ang sentro ay dadaan malapit o tatama sa northern Luzon, pero may mataas na uncertainty sa eksaktong track. Kung mas pakanluran ang galaw, mas mataas ang posibilidad ng landfall. Kung mas maaga itong mahila pa east-northeastward, maaaring manatili itong mas malapit sa karagatan pero patuloy pa rin ang epekto ng ulan sa maraming lugar. Pagdating sa lakas, si Luis ay inaasahang mananatili bilang tropical depression sa malaking bahagi ng forecast period. Maaari itong ma-downgrade bilang remnant low pagsapit ng Wednesday, August 5, bago tuluyang mapasama o ma-assimilate sa sirkulasyon ni Tropical Cyclone Dolphin. Ibig sabihin, ang pangunahing concern kay Luis ay hindi sobrang lakas ng hangin, kundi ang dami ng ulan, ang posibleng close approach o landfall sa northern Luzon at ang kanyang interaksyon sa mas malakas na Typhoon Dolphin. Kahit tropical depression lamang, kapag mabagal o komplikado ang galaw, maaari pa rin itong magdala ng seryosong rainfall impacts. Ang interaksyon ni Luis at Dolphin ang dahilan kung bakit nagiging sensitibo ang forecast. Si Dolphin ay isang mas malakas na typhoon sa malayong silangang hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Habang gumagalaw ito west-northwestward, maaari nitong maapektuhan ang steering flow sa paligid ni Luis. Kapag nangyari ito, maaaring si Luis ay mahila palayo at kumilos pa east-northeastward pagkatapos ng posibleng close approach o landfall sa northern Luzon. Ito rin ang dahilan kung bakit binabantayan kung tuluyan bang tatawid si Luis
daraan lang malapit sa kalupaan o liliko bago pa makapagbigay ng mas direktang epekto sa ibang bahagi ng Luzon. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.